Dadako na tayo sa preaching ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia. Sige, dito tayo sa... Okay, kunin natin ang ating mga Biblia. Buksan natin sa Mark chapter 12 verse 30. Mark chapter 12 verse 30. Sige. So, saan natin yung ating mga bisita. Yung ibang mga kabataan na yung iba ay blanco na. Nasaan na yung ibang kabataan? Mga young people dyan sa labas, meron pang mga upuan dito. Oh. Mga young people, marami pa tayong upuan dito sa loob. Dito kayo sa loob. Yan. Kasi marami pa dyan. Sharean natin yung ating mga bisita. Gitaan natin yan sila. Tapos, yung mga marurunong na magbasa. Yan. Meron tayo dyan mga English Tagalog. Yan ay nasa New Testament naman sa Mark chapter 12 verse 30. Mark chapter 12 verse 30. Nakita nyo na po? Say amen? Amen. Amen. Sige. Po, hindi pa. Mark chapter 12 verse 30. So mamaya kids, anong oras tayo mamaya? It's church, no? Basta may attendance tayo ha. Every complete attendance. Ang award natin ay laging last week ng buwan. So, yan lagi ang awarding natin. Tapos, ilista rin kung sino yung makakadala ng mga bisita, ha? Para bilangin nyo kung ilan ang bisita nyo madadala nyo sa isang buwan. No, amen ba? Sa mga kabataan na, sabihan nyo pa yung iba, ha? Para mamaya. Mark chapter 5 verse 30. Sabay natin masahin, no? Mark 12:30. Sige. All together loudly ready. Oh, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy strength. This is the first commandment. Verse 31, ready, go. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Tayo po yung manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan na muli po kami nakabalik sa inyong bahay sa at pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng salita. Dalangin po namin ang Diyos, ng Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maaari na pong maupo ang bawat isa, no? So, ang pag-uusapan natin sa umagang ito, sa preaching mga kapatid, sa mensahe ng Panginoon it's about love. Pag-ibig mga kapatid. So, again, ang pag-uusapan nating pag-ibig ay hindi ito pag-ibig sa sanlibutan, tulad ng February, Love Month, Valentine's Day. Hindi yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay yung totoong pag-ibig na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Totoong pag-ibig. Kaya ready na bang makinig? Huwag nang lilingon sa iba, focus sa mensahe, tingin kay pastor, tingin. Okay? So, ready na bang makinig? Say amen? 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 O, sige. Ayos na upo. Mga bata, ayos na po. Yan. Huwag yung para hindi makatulog. No? Yan. Kasi mahalaga ito ha. Mensahe na ito ng Diyos. Okay, so, sabi sa ating binasa, sa verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Okay? So, ang mensahe ng Panginoon is about love. So, ulitin ko, hindi ito tungkol sa pag-ibig hindi ito pag-ibig katulad sa February, ha? Okay? Sa Valentine's Day, hindi po. Pag-ibig natin sa ating Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Amen? Mahal ba natin ang Diyos? Amen. At inutos po yan ng Biblia. Ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Kristo mismo. Sabi niya, love the Lord thy God. Thou shalt love the Lord. Pag sinabing thou, ayun na nakasulat to, and thou, ibig sabihin ikaw. Ibig sabihin mahalin mo. Ibig sabihin ito ay individual. Ang pagmamahal sa Diyos, mga kapatid, ay individual. Okay? Hindi porket mahal ng mama mo yung Diyos, mahal mo na rin ng Diyos. Hindi.
ang pagmamahal sa Diyos ay individual. Amen? Kaya bawat isa sa atin dito ay kailangan mahal natin ang Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Diba? Mahal natin ang Diyos dapat, mga kapatid. At sa pagmamahal natin sa Diyos, sabi po dyan, with all thy heart, buong puso. Mahal ba natin ang Diyos ng buong puso? Mahal ba natin ang Diyos ng buong puso o baka naman kalahati lang ng puso? Dapat sa ating puso, talagang number one dyan ang Diyos. Kaya nga ang ating ang Diyos, ang Panginoong Kristo, tinatanggap siya sa puso eh. Tinanggap niyo na ba si Jesus sa puso? Yes. Tinatanggap natin siya sa puso kasi sabi ng Biblia, ang puso ang pinakamasamang parte ng ating katawan. Ito ang pinakamandaraya. Kaya dapat, ang mamahalin nito, una talaga at number one at isa lang talaga ay ang Diyos. Kasi pag minahal mo ang Diyos, magiging maayos ang lahat. Amen? Pag mahal mo ang Diyos, syempre susunod ka sa utos ng Diyos. At kung ano yung sinabi ng Biblia, yun yung susundin mo. Kaya, that's the time na magiging maayos yung buhay mo, magiging maayos yung pamilya mo. Yun ay dahil sa nag-umpisa yan sa mahal mo ang Diyos. Amen? Yan, napakahalaga na dapat mamahalin natin ang Diyos. Mamahalin ang Diyos ng buong puso, ha? Hindi yung kalahati. Ibang tao. Tapos kalahati ang Diyos. Hindi rin sinabi ng Biblia na mahalin mo ang Diyos ng 1/4 sa iyong puso. 1/2, 1/8. Hindi. Buong puso. Bakit nga buong puso? Kasi pag mahal mo buong puso ang Diyos, magiging maayos ang buhay mo, magiging maayos ang pamilya mo, magiging maayos ang lahat. Bakit? Minahal mo una ang Diyos eh. Siyempre, ulitin ko, dahil sa mahal mo ang Diyos, susunod ka sa utos ng Diyos. Amen? Kaya doon magiging maayos. Okay? Kaya sabi dyan, hindi lang buong puso, ano pa? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Ibig sabihin, buong sarili, buong katawan. Dapat sa ating sarili, ang makikita dito ay yung pagmamahal natin sa Diyos. Okay? Dapat sa ating katawan, ang magmamahal ang mamahalin ng ating sarili ay dapat ay ang Diyos. Amen? Diyos talaga. Dapat si kamay, mahal niya ang Diyos. Pag mahal ni kamay ang Diyos, ano gagawin ni kamay? Puro tama. Amen? Hindi gagawa ng masama si kamay. Bakit? Mahal niya ang Diyos eh. Si paa, pag mahal ni paa ang Diyos, hindi siya gagawa ng masama. Kaya nga sabi ng Biblia, with all thy soul, buong katawan, buong sarili. Pag si isip, mahal niya ang Diyos, hindi siya mag-iisip ng masama, hindi siya gagawa ng masama. Tama? Pag si mata, mahal niya ang Diyos, ano gagawin ni mata? Tama yung gagawin ni mata. Yung titignan niya lagi ay yung tama. Yung panonoorin niya lagi ay yung tama. Kasi mahal ni mata yung Diyos. With all thy soul. Pag mahal na ni tenga ang Diyos, o anong papakinggan ni tenga? Siyempre, una, salita ng Diyos. Amen? Hindi yung kung ano-ano, hindi yung mga worldly songs, hindi yung mga worldly sa Facebook, sa YouTube, hindi yung mga sinasabi ng sanlibutan. Since mahal ni tenga ang Diyos, mamahalin niya yung papakinggan niya yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Pag mahal ni bibig ang Diyos, o ano gagawin ni bibig? Yung lalabas dito ay puro maayos, puro magaganda. Tama? Hindi magmumura, hindi magsasalita ng mga bad words. Di ba? Ang bibig ay puro paggalang. May pu at opo na lalabas. Mga anak, nagpo-po at opo pa ba kayo? Ha? Oh, very good yan, ha? Pag hindi magpo at opo, yun ay kawalan ng respeto. Lalo na sa mga magulang nyo ba, nagpo-po at opo kayo? Ha?
Baka naman kay pastor lang kayo nagpupo at opo. Pagdating sa bahay, hindi na. Dapat ang pagpupo at opo, hindi lang kay pastor. Dapat number 1 sa magulang. Amen? Magulang. Yan ang tama, mga anak ha. Ang paggalang nyo, hindi lang kay pastor, pati sa inyong mga magulang. Kasi ang number 1 na magulang nyo ay hindi si pastor. Ang number 1 na magulang nyo ay yung nasa bahay. Amen? Amen ba? Pangalawa na lang si pastor. Ang number 1 talaga ay yung mga magulang nyo sa tahanan. Kaya kung sino man ang dapat unang galangin, unang sundin, unang magpo at opo, yun ay sa magulang. Amen? Amen ba mga kabataan? Amen. Diba? Magpo at opo ha? Minsan kasi yan ang nangyayari. Pag sa labas, pag sa teacher, nagpopo at opo. Pag sa pastor, nagpopo at opo. Pero pagdating sa bahay, wala na si po at opo. Hindi ganon. Amen? Amen? Amen. At dito sa church, tuturuan tayo ha, na dapat sa magulang pa lang, magpo at opo na tayo. Amen? Amen. Tapos pag kinausap, huwag sumagot ng pabalang. Huwag magdabog. Tama? Amen. Amen? Amen. Opo? Opo. Very good, di ba? Kaya mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong sarili, all thy soul. Ano pa sinabi? And all thy mind, buong kaisipan. Mahal ba natin ang Diyos sa isip natin? Ha? Again, hindi lang ito sa mga kabataan, sa ating lahat. Kailangan mahal natin ang Diyos ng buong puso, buong sarili, at buong kaisipan. Pastor, paano ko malalaman na mahal ko ang Diyos sa isip ko? Siyempre, pag iniisip mo una ang Diyos. Alam niyo ang kagandahan pag iniisip mo lagi ang Diyos? Nakakaiwas ka sa kasalanan. Kasi pag iniisip mo ang Diyos, magkakaroon ka ng takot sa Diyos. Amen? Isipin mo lagi na nakatingin ang Diyos. Tingnan mo. Isipin mo lagi na may matang nakatingin galing sa langit. Tingnan nyo. Makakaiwas kayo sa kasalanan. Bakit? Kasi iniisip mo na may Diyos eh. Pero pag iniisip mo na gumawa ng kasalanan, hindi mo inisip ang Diyos, makakagawa ka talaga ng kasalanan. Amen? Kasi iniisip mo eh. Pero pag inisip mong may Diyos, nakatingin sa iyo ang Diyos, yun, makakaiwas tayo sa kasalanan. Amen? Mahalin ang Diyos sa isip ha? Ang isip mga kapatid ay huwag lagyan ng iba't ibang basura. Ha? Huwag lagyan ng mga worldly na bagay. Huwag lagyan ng mga makalaman, ng mga kaisipan. Dapat ang isip, number 1 lagi Diyos. Diyos. Amen? Kasi pag Diyos yan, magiging malinis, magiging maayos ang puso natin, ang isip natin. Okay? With all thy, ano pa? With all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Meron pa? Ano pa? And with all thy strength. Mahal ba natin ang Diyos ng buong lakas natin? Ha? Mahal ba natin ang Diyos? Pag mahal mo ang Diyos ng buong lakas mo, pag naglingkod ka sa Diyos, you always give your best strength. Amen? May mga, kayo dito, yung iba sa inyo maaring pagod sa trabaho, pagod sa pag-aaral, pero you always remember that God deserves the best. Amen? Amen? Ulitin ko maaring pagod tayo sa trabaho, pagod tayo sa gawaing bahay, pagod tayo sa pag-aaral. Always remember, hindi mababago to. God deserves the best. Amen? The best pa rin. Kaya kung sa tingin mong pagod ka sa trabaho, pero pagpunta mo sa church, you give your best strength. Amen? Maging ka. Isingin mo yung sarili mo. Kailangan maging alive ka, buhay ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga nila, pag nagbigay ka ng lakas, hindi yung tira-tira. Diba? Hindi yung tira-tira. Pag sa school, ganadong-ganado sa school, no? Pero pag sa church, antok-antok. Is that your best strength? No? Is that your best strength?
in serving the Lord. Kaya nga, alam nyo, natural lang talaga, no, minsan, ang katawan natin is talagang pagod at nakakaramdam na ito. Pero pag sa Diyos, nabalan natin, amen? Amen. Kailangan buhay. Amen? Amen. Hindi yung parang nasa sementeryo. No. Amen ba? Amen? Amen. Amen? Amen. Masaya ba kayo sa umaga nito? Amen. Best strength. Lakas. Diba? Hindi yung parang matamlay. No. Kung sa tingin mo parang ang tamlay mo ngayon, is that your best strength to God? Pag sa school, di ba, grabing active natin. No, grabe ang sa school, ang daming practices ngayon. Isa yan sa kaagaw ng simbahan. Pastor, di ako makasimba. Bakit? Practice. Tapos next week ulit, Pastor, di makasimba. Practice. Sabi ko, kailan pa matatapos yung practice nyo? Tagal naman matapos. Nung natapos na, Pastor, di makasimba. Bakit? Maraming assignment. Ang daming dahilan, no? Ang totoo niyan, mga kapatid, ang dahilan talaga niyan ay puso. Amen? Amen? Puso lang talaga. Kasi sabi nga ng kasabihan, di ba? Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Sabi ko nga sa inyo, ako, naging busy din naman ako dati sa pag-aaral. Nasubukan ko rin mag-kolehiyo. Dati nung nag-aaral ako sa college, engineering, ilan ang subject kada araw? 12. Ngayon, kayo mga kolehiyo, anong ilang subject mo? Ikaw, ilang subject mo? 8? 8? Ikaw, Tin, nung nag-aaral ka, ilan? 9? Oo, 9. Si Hana, ilan? 8? Di ba? Kami dati, 12. Sa engineering, 12. Ang daming math, ang sakit sa ulo. Tapos, madaling araw pa kami natutulog kasi may mga drawing pa. So, masasabi mong sobrang busy. Pero hindi ko nakita yung sarili ko na walang time sa Diyos. Meron at meron talaga. Kaya sabi ko, naging busy ako sa pag-aaral, pero pag Sunday, meron naman talagang time. Kasi, may mga estudyante na sinasabi lang nilang wala silang time kasi puso nga ang dahilan. Kasi maaring hindi talaga nila mahal ang Diyos. Amen? Kasi pag mahal talaga ang Diyos, gagawa talaga ng paraan niya. Amen? Para makasimba. Kasi mahal ang Diyos. Kaya nga, what matters most is our love to God. Amen? Yan talagang pinakamataas yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi kahit gaano ka busy every Sunday, pupunta ka talaga sa church kung totoo mong mahal ang Diyos. Amen? May mga tao kasi na, Pastor, hindi man ako makasimba, pero mahal ko naman ang Diyos. Nasa puso ko naman ang Diyos. That's wrong. Kung nasa puso mo talaga ang Diyos, edi sumunod ka sa utos ng Diyos. Kasapagkat sabi ng Diyos, if ye love me, ano kasunod? Keep my commandments. Huwag kayong maniniwala sa Pastor, hindi man ako nakasimba, pero nasa puso ko naman ang Diyos. Ngek-ngek mo. No. Sabihin mo, ngek-ngek mo. Kung nasa puso mo talaga ang Diyos, sundin mo ang utos niya. Amen? 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 Amen! Which is yung pagsisimba. Diba? Pastor, hindi man ako makasimba, pero lagi naman ako nagpe-pray, Pastor. O iba ang pagpe-pray, iba ang pagsisimba. Amen? Ang pagpe-pray at pagsisimba, magkaiba yan na utos ng Diyos. Na dapat yan sinusunod. At tignan nyo, pag mahal talaga natin ang Diyos, hindi tayo mamimili sa utos ng Diyos. Tandaan nyo lahat ng utos ng Diyos ay pare-parehas yan. Ang pagsisimba, parehas lang yan sa pagbabasa ng Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia ay parehas lang yan sa pananalangin. Huwag tayong mamili ng utos. Ay, yung pray, sige, mag-pray ako. Pero reading the Bible, ayoko. Tandaan nyo to, hindi tayo dito, ang church ay katulad ito ng restaurant. Sabi nga nila. No? Pero ang restaurant, mga kapatid, itong church, hindi ito katulad ng eat all you can.
na kung ano lang ang gusto mo, yun lang ang gusto mong kainin. Eh, nakakain na kayo sa eat all you can? May eat all you can ba dito sa ano? Ha? Sige nga, kain nga tayo, no? Saan ba may eat all you can dito? Ha? Wala yata, no? Sa Tarlac ba meron? O sa Tarlac. Pero dito sa Balayan. Ay, kung meron dito sa Balayan, ilibre ko sana kayo. Pero wala eh. Na-joke lang. Hindi, ang point ko, di ba sa eat all you can, pag kumain tayo? No? Eh minsan, mahal ang eat all you can eh. Kaya ang gagawin mo, talagang babahalan ka ng kain para hindi sayang yung bayad. Di ba? Kain ka, kain, dami. Yung iba nga, hindi na nagkakanin eh. Kasi para masulit yung mga ulam, yung ano, babahalan yan. May time limit ba yan? Wala naman yata, no? Hanggang sa mabusog ka. Pero may eat all you can na pag kumain ka, kailangan walang tira. Di ba? Kasi pag may tira, ipabayaran mo yan. Kain, di ba? At sa pagkain mo, mamimili ka. Ikaw, kung ano gusto mo. Ay, ito, gusto ko to. Masarap to. Ang taktika dyan, kainin mo yung mga hindi mo laging nakakain. Ha? Kain. Sa eat all you can yan, pwede pumili. Pero pagdating sa utos at sa salita ng Diyos, hindi yan katulad ng eat all you can na pipiliin mo to. Ay, itong prayer, madali lang ito. Kahit nakahiga ako, kaya ko mag-pray. So yan, pipiliin ko yan. Pero yung pagbabasa, medyo nakakapagod, masakit sa ulo, no? Nakakapagod, nakakaantok, wag mo na yan. Yan, ang pagsunod sa utos ng Diyos, mga kapatid, wala po itong pinipili. Amen? Parang sa atin yan eh, di ba? Sa ating mga may asawa. May asawa tayo. Pinakasalan natin sila or nagpakasal tayo sa kanila dahil sa mahal natin sila ng buong buo. Amen? Pag kayo nagpakasal, ang pakakasalan nyo sa isang taong mahal nyo ay hindi lang yung kabutihan niya, pati yung nagawa niyang mali. At yun ang totoo, mga kapatid. Halimbawa, kayo mag-aasawa, ha? Mayang people, pag nagpakasal, hindi nyo lang pakakasalan kung ano yung tama niya. Yan ang katotohanan. Kasali din dyan sa mga bagay na hindi siya perfecto. Ibig sabihin ganito, pag nagpakasal ka, ang pakakasalan mo ay kung ano yung tama sa kanya, pati kung ano yung sa tingin mong kahinaan niya, pakakasalan mo siya. Sa kalakasan niya at sa kahinaan niya, yun yung pakakasalan mo. Hindi yung, pakasalan kita, pero sa kagandahan mo lang. Yun lang ang pakakasalan ko sa'yo. Pero yung ano, hindi ka matalino sa math hindi ko pakakasalan yun. Hindi ganon. Amen? Ang pagmamahal sa asawa, yung kahinaan niya at yung kalakasan niya, yun yung mamahalin mo. Amen? Ganon ang pag-aasawa. Yung mga young people, pag kayo nag-asawa, baka mamaya magkabulagaan kayo na, ay, may ganun pala siyang ugali. Hindi ko na siya mahal. Hindi ganon. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pagpapakasal, seryosong bagay yan ang pagbuo ng pamilya. Kung anong kahinaan nun, tutulungan mo siya. Amen? Talagang mamahalin mo siya ng buong buo. And then, kung ano yung kahinaan nyo sa isa't isa, yun yung time na magtutulungan kayo. Amen? Magtutulungan. Ipagpray ang isa't isa, mag-usap, magtulungan, maglingkod sa Diyos para lumakas. Amen? Amen? Amen. Diba? Yan ang tama, mga kapatid. Mahalin natin ang Diyos. Ng buong, ano sabi? Buong? Puso. Puso. Buong? Puso. Puro puso? Buong puso, buong kaluluwa, sarili, buong isip, at buong lakas. Amen? Ibig sabihin, ng strength, may effort talaga. May effort. May effort. Sa mga babae, di ba, pag kayo ay sinabihan ng I love you,
Diba? Alangan naman hanggang dun lang. At diba sa mga may asawa po, nung sinabihan kayo ng I love you ng inyong mga mister, hanggang dun lang ba? Hindi, may effort talaga. Amen? Hindi yung puro I love you, tapos wala nang ginagawa. Meron at meron talaga. Kaya nga sabi nila, di ba, ang resulta ng pag-ibig ay makikita yan sa gawa. Amen? Sa gawa talaga. So, same din yan sa Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Nakikita sa gawa yan. Amen? Amen. Nakikita sa gawa. Hindi lang sa salita, pati sa gawa, mga kapatid. Amen? Kaya sa umaga nito, ang mensahe ng Diyos, huwag nating isipin yung pinopromote ng sanlibutan ngayon every February, yung Valentine's Day, yung pag-ibig ng sanlibutan. Ang focus natin this February ay yung mahalin natin una ang Diyos. Amen? Amen. Mahalin number one ang Diyos. Buong puso, buong isip, buong lakas. Ha? Amen? Amen? Kasi ang sanlibutan ngayon, meron silang iba't ibang uri ng pag-ibig eh. Katulad niyan, di ba, nabasa natin sa John, yung mahal nila ang kadiliman. Basa niyo ba yun? Tingnan natin sa John. Tingnan natin, John chapter 3, verse 19. John 3:19. Ayan, share natin yung ating mga bisita. John 3:19. John chapter 3, verse 19. Sabi dyan, and this is the condemnation, that light is coming to the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Yan ang sanlibutan ngayon. Maraming tao ngayon ang mahal nila ang sanlibutan, ang kadiliman. So pag sinabing darkness dito, it speaks about sin. Okay? Nagre-represent tayo ng kasalanan. Maraming tao ngayon, mas mahal nila ang kasalanan. Tama? Kaysa sa liwanag. Bakit? Sabi diyan, because their deeds were evil. Di ba ang kasamaan, saan nangyayari yan? Kadalasan sa kadiliman, di ba? Maraming nagagawang krimen sa dilim. Yan yon. Huwag tayong ganito amen? Huwag nating mahalin ang kasalanan. Bagkus mahalin natin ang liwanag. Okay, ano pa? Tingnan natin dito sa 2 Timothy 3:2. Binabasa lang natin yung mga pag-ibig ng sanlibutan ha. So una nating nakita, men love darkness, which is hindi dapat nating gayahin. And then pangalawa, 2 Timothy 3:2. Huwag dito nating gagayahin. Yung sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. 2 Timothy chapter 3 verse 2. Okay, sabi dyan, basahin natin, ready, go. Verse 1 muna, verse 1, go. This know also, that in the last days, perilous times shall come. Verse 2, ito. For men shall be lovers of their own selves. Yun lang muna. Sinabi dyan, men shall be lovers of their own selves. Pangalawang pag-ibig ng sanlibutan ay ano? Maraming tao ngayon, ang mahal nila yung sarili lang nila. Selfish ba kumbaga? Tayo sa pag-ibig, huwag tayo maging selfish. Huwag nating mahalin yung sarili lang natin. Although nainutos naman ng Diyos na mahalin ang sarili, pero hindi ibig sabihin na doon ka lang mag-focus sa sarili mo. Okay? Ang pag-ibig ay kailangan i-extend din sa iba. Amen? Sa iba. Katulad yan, may mga bisita tayo. We are extending our love to them. Na gusto rin natin sila matuto ng salita ng Diyos dahil sa mahal natin sila. Amen? Kaya yung sa una, men love darkness. Pangalawa, men shall be lovers of their own selves. Ha? And then pangatlo, tingnan nyo sa Matthew 15. Matthew 15 verse 8. Matthew 15 verse 8. Okay, sabi dyan, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Maraming ganyan din tao, lalo na sa sanlibutan. Maraming tao ang bukang bibig nila ang Diyos, pero sabi ng Biblia, pero yung puso nila ay malayo sa akin. Nakita nyo? Nabasa nyo? Ano sabi?
honoreth me with their lips, but their heart is far from me. May mga tao nagsasabi na, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Pero sabi ng Panginoon, their heart is far from me. Malayo sa akin. Kung mahal natin ang Diyos, talagang dapat galing sa puso. Amen? Galing sa puso. Talagang makikita sa ating gawa na mahal natin ang Diyos. Okay? And then last, sa Matthew 24. Last na, Matthew 24. So, binabasa natin mga kapatid yung iba't ibang pag-ibig ng sanlibutan. Merong iba, mahal nila ang darkness. Merong iba, mahal ang sarili. Merong namang iba, bukang bibig lang ang Diyos, pero malayo ang kanilang puso. Matthew 24, verse 12. Ito naman, meron namang ibang pag-ibig dito sa verse 12. Matthew 24:12. Sabi diyan, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Meron din namang iba na dahil sa gumawa ng kasalanan, dahil sa nagsumagana ang kasalanan, nakagawa ng kasalanan, ano nangyari? Yung yung pag-ibig ay many shall wax cold, nanlamig. Meron namang pag-ibig na nanlamig. Amen? Kayo, sa umagang ito, the question is, kumusta yung pag-ibig natin sa Diyos? Mainit pa ba ito? O baka malamig na? Amen? Tayong lahat ay tumayo, tayo mananalangin. Pray tayo, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa mensahe. Salamat, Lord, sa paalala sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang lahat nakapikit at nakayupo.